Sobrang nahihirapan si Anibal ngayon. Damayan mo tulad ng ginagawa mo Sana dati. hindi mo makuha ang gusto mo. Sana lahat ng mga plano mo hindi mangyari. At ano naman kaya sa palagay mo ang gusto ko? Bakit mo inalagaan yung bata? Bakit mo piniling tumira dito? Bakit nung nalaman mo pabalik na si Fernando Jose saka ka nakipaghiwalay kay Anibal? Akala mo hindi ko alam? Hoy, pakialamera. Kung ano man ang ginagawa ko, wala kang pakialam. Kaya wag kang makisawsaw. Lahat ng gugustuhin mo, hindi mo makukuha. Wala kang makukuha na kahit ano dahil isa kang ambisyosa. Wala. Balang araw, magiging isa kang matandang dalaga. At magsisisi ka ng sobra dahil binaliwala mo si Anibal. Tandaan mo lahat ng sinabi ko sa'yo ngayon. Tandaan mo yan. Hindi pa bumabalik si Lucy galing kay Fedra. May kuto ba kung wala talaga siyang mapapala? Hindi minahal ni Fedra si Anibal? Mas mataas ang gusto nun. Si Lucy, sigurado akong sobra siyang nahihirapan ngayon. Nakumbinsihin si Fedra na ayusin at ituloy ang pakikipagrelasyon kay Anibal. Pero ang totoo, gusto siya ni Lucy. Masasabi kong gustong-gusto. Anong ibig mong sabihin, Zoila? Hay, Soledad, hindi mo man lang ba napapansin na in love si Lucy kay Anibal? Ano? In love siya? Sa umpisa pa lang noon, in love na siya doon. Palagi na siyang nasasaktan simula noon. At mas lalo pa siyang masasaktan. Nakapagbihis na siya, senyor. Salamat sa korito. Napakaganda. Napakaganda. Halika, lumabas tayo. Dadalhin kita sa isang espesyal na lugar at mahalaga na makita mo yon. Mabuti at dinala mo na ang bata sa park. Ako na muna ang bahala sa kanya buong araw. Hindi niyo nagustuhan kung paano ko siya alagaan simula nung dumating ako? Siyempre gusto ko. Simula ngayon, gusto ko ring asikasuhin ang mga kailangan niya. Hindi ko pa nararanasan mag-alaga ng bata. Dapat turuan mo ko. Kapag ginawa ko, hindi niyo ako papaalisin? Naku, siyempre hindi ko gagawin yon. Kailangan ni Erica ng yaya. Isa siyang munting prinsesa. Mas dapat mong maintindihan, siyang nag-iisang tagapagmana ng kayamanan ng Altamirano del Castillo. Ay, naawa talaga ako sa kanya dahil namatay ang mama niya. Maraming magmamahal sa kanya ng lubos na hindi niya mararamdaman na ulila na siya sa ina. Sige na, ihanda mo na ngayon ang pagkain niya. Opo, senyorita. Pauwi na si Papa. At kasama mong kakain ng masarap ngayon si Mama. Kasama si Mama. Sige nga, sabihin mo, Mama. Soledad. Ay, Masaya akong nakabalik ka na dito sa Mexico, iyo. Masaya din ako. Si Erica. pinili ni Fedra na wag na siyang isama. Pinasasabi niyang hinihintay ka niya sa apartment mo. At bilisan mo raw. Ako na maghahatid sa'yo papunta doon, Fernando Jose. At kumusta ang lahat, Soledad? Ganito. Hindi mo pa alam pero ang Tito Alfredo mo, na-stroke kasi siya. Wala na siya? Hindi, ligtas siya. Kasama ko siya ngayon sa bahay. Gusto ko siyang makita ngayon pero gusto kong Unahin mo muna ang anak mo, Fernando Jose. Umuwi ka sa apartment sa Polanco at dumalaw ka na lang sa amin anumang oras. Fernando Jose, nakauwi ka na sa wakas. Kanina pa kita hinihintay. Kumusta, Fedra? Ang lamig ng pagbati mo. Sa tagal mong nawala, dapat may iyakap na may kasamang halik. Tumingin ka sa paligid. Pamilyar ba sa'yo ang tindahan na yan? Naaalala mo? Hindi mo ba maalala nakapunta ka na dyan? Nakalimutan mo na yung mga bulaklak. Pilitin mong alalahanin. Alalahanin mo yan. Ang mga bulaklak.
Salamat sa pag-welcome sa akin. Itong sunod naman para sa success mo. Maligayang pagbabalik. Nga pala, kumusta ang anak ko? Nasaan na siya? Gusto ko na siya makita. Makikita mo na rin siya. Bukod sa nasa akin na si Erica ngayon, sobrang ganda rin niya. Alcira? Dalhin mo rito ang bata! Nandito si Alcira? Oo, sa akin na siya nagtatrabaho. Mahal niya si Erica at gusto siya ng bata. Para sa anak mo, parang kulang pa nga ang lahat ng ito. Senyor Fernando Jose, narito na ang anak niyo. Masaya ako't nakabalik na kayo. Ang mahal ko. Ang baby ko. Ang cute niya, di ba? Ang ganda niya. Ang anak ko, ang pinakamamahal kong si Erica. Wala ka bang naaalala? Wala. Ano po yung tinitingnan niyo, Lolo? Baka matawa ka sa akin, Becky. Pero tingin ko nakita ko si Rosalinda. Lolo naman, patay na po si Rosalinda. Hindi na siya babalik. Alam mo, magiging masaya sana ako kung makikita ko siya nabuhay pa. Kasi kanina, akala ko talaga siya yung nakita ko. Inaalagaan ko siyang mabuti, Fernando Jose. Hindi siya nagkulang sa material na bagay. Lalong hindi sa pagmamahal. Maraming salamat sa iyo, Fedra. Masaya rin ako makita ka, Alcira. Kumusta ka na? Masayang masaya ako, senyor, kasi kasama ko si Erica at saka bumalik na kayo. Tapusin mo na yung ginagawa mo, Alcira. Plansyahin mong mabuti lahat ng mga damit na Erica. Naintindihan mo? Opo, senyorita. Sige po, senyor. Natutunan ko na ring mahalin ang batang ito. Dapat na rin siyang masanay sa akin. Ngayon kasi, kala niya ibang tao ako. Makikita mo, pagtagal, mamahalin ka rin niya. Ang sweet-sweet mo naman. Inaalagaan ko siyang mabuti dahil anak mo siya. Anak namin siya ni Rosalinda. Tahan na, mahal ko. Akala ko hindi pa siya nagmahal noon. Pero mali ako. Inoobserbahan ko siya. Marami akong nakakatrabahang babae kaya marami akong alam sa kanila. Isipin niyo na lang po, senyor. Sa kalsada, palagi siyang nagtatanong sa mga taong dumadaan kung nakita raw ba nilang nawawala niyang anak. Pwede nating sabihin hindi naman nakilala ni Rosalinda ang anak niya. Ibibigay niya ang lahat, makita lang ulit si Erica. Nakuha niya na ang gusto niya. Titira siya sa apartment kasama si Fernando Jose. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya makukuha si Fernando Jose. Rosalinda